Barangay FM Forever! Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay po tayong magpapayo ngayong hapon. Napakainit, Mama Donna. Ilan ba ang heat index natin ngayon? May balita ka ba sa sikat ng araw? Wala pang Grabe ano? So sa mga kapuso po natin always hydrate yourself. When we say hydrate yourself, Mama Donna, ano bang gagawin? Kailangan uminom palagi ng tubig. Okay, uminom ng tubig palagi at syempre kailangan ding maligo. Yes. Mahalaga yan ngayon. Oo, dahil kapag kulang sa ligo na mamawis ang kilikili, ano ang nangyayari? Madidehydrate ang katabi. Hindi ba mahihilo? Okay, alauna 14 po. Welcome dito sa ating programang Talk to Papa. Magkakasama na naman po tayo ng 2 oras. Meron po tayong problem na babasahin ngayon. And this time, galing po kay Katrina. Ito, may mga cases talaga na ganito. Binabasa kong problema na to kanina pa, Mama Donna. May mga alam ako na cases na ganito. Mga kapuso, sigurado ako sa mga makakarinig ng ganitong klaseng problem, meron din pong alam, no? Na ganito at nangyayari po talaga. So sa mga kapuso natin, after natin basahin yung sulat na pinadala ni Katrina, pwede po kayong magbensahe sa ating messenger, sa aking messenger, Paparoni975, pwede rin sa Barangay FM 97.5 Palawan, at pwede rin kayo mag-iwan ng comment sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. At yung number natin, Mama Dons, sa mga hindi pa po nakakaalam ng ating numero, text line natin mga kabarangay, 0950-7381-028. Ayan, pwede kayo magmensahe dyan, pwede kayo mag-iwan ng comment. Alright, mga pabida rin, pwede yan dyan. Kasi kailangan natin ng maraming Mama Donna, platform. Okay, hindi na po natin patatagalin ito. Umpisaan na po natin ang programang Talk to Papa. Hindi po basta-basta at talagang mahirap harapin ang isang bawal na pag-ibig. Papa Roni, magandang hapon. You can call me Katrina. Meron po akong problema sa aking pinsan na si Troy. Ito pong pinsan ko na si Troy at saka ako, Papa Roni, mga kabarangay, ay super close. Lahat ng mga secrets namin, alam namin. Alam namin ang isa't isa. Lahat ng secrets ko, alam niya. At ganun din po siya. Ngayon, Papa Roni, mga kabarangay, ito ang problema. Sa sobrang pagiging close namin ay hindi ko po sukat akalain at hindi ko maarok, hindi ko lubos maisip na aamin ang aking pinsan sa akin na gusto niya raw ako. Tapos hindi lang po yun, Papa Roni. Bigla niya akong hinalikan. Sobrang nagulat ako dahil doon sa kanyang ginawa, at sinabi niya po sa akin ay iniwasan ko na siya. Papa Roni, ang tingin ko po talaga kasi sa kanya ay isang close cousin lang. Wala akong gusto sa kanya. Pero po, sa kanyang paningin, iba. Gusto niya ako. At nangungulit pa sa akin, Paps. Ngayon, eto pong naiisip ko, gusto kong sabihin sa pamilya namin yung ginawa niya na pag-amin at paghalik sa akin. Pero alam ko naman po, Papa Roni, mga kabarangay, kapag ito sinumbong ko sa aking parents at sa mga tito at tita ko, siguradong magagalit sila kay Troy. Siyempre naman po dahil magpinsan nga po kami. Kaya lang, Paps, ang kulit-kulit kasi niya, talagang ipinupush niya yung feelings niya para sa akin. Hindi ko naman talaga siya gusto, iba ang pagtingin ko sa kanya. Mahal ko siya, yes, pero bilang isang close cousin. Pero hindi yung more than that. Sa tingin niyo po ba, Papa Roni, mga kabarangay, panahon na isumbong ko
sa parents ko at sa tito and tita ko sa parents niya yung ginawa niya. Kaya lang ang iniisip ko kapag sinabi ko to at kapag sinumbong ko ay siguradong magkakasiraan kami ng pamilya. Ano po bang aking dapat gawin? Payuhan niyo naman ako, Papa Ronnie, mga kabarangay. Ako, si Katrina. Barangay FM for Everyone 22 ang ating oras. Magandang hapon, mainit na hapon mga kapuso, mga kabarangay. Huwag niyo pong kalilimutan dalhin na inyong mga payong. Huwag po kayong magre-raincoat ha under the sun. Mas lalo po kayong papawisan nun. Okay, napakinggan po ninyo yung problem ng kabarangay po natin na si Katrina. Nako, Mama Donna, maraming nangyayari. Ito, Mama Donna, mga kabarangay, may aaminin ako sa inyo. Ito ay napagdaanan ko. Nagkagusto rin ako sa pinsang ko. Pero hindi pinsang buo, hindi rin pangalawang pinsan. Kung hindi yung medyo malayong pinsan na. 'Di ba? Hindi talaga maiwasan 'yon. Okay, pero kasi dito sa kwento ni mga kapuso, sa kwento ni tawag dito ni Katrina, mukhang mukhang malapit na magpinsan sila. It's either first cousin, siguro at the most baka second cousin, Mama Donna. Kasi wala ako nakikita or wala akong alam, hindi ko rin na-experience na maging close sa third cousin. At saka sa mas malalayo pang Oo, sa mga mas malalayo pang pinsan. So, ako pa, close pa ako sa second cousin ko. Binabati ko nga pala si Rix. Pinsan ko yan. Okay. Ngayon, etong sa case ni kasi, ni tawag dito, ni Katrina, ang kwento niya, super close daw po talaga silang dalawa. Nitong pinsan niya na lalaki na si Troy. Ngayon ang problema, hindi niya sukat akalain, hindi niya lubos maisip na aamin ito, si Troy sa kanya na gusto siya bilang more than magpinsan sila. Hindi lang po yun, yung ginawa niya, yung pag-amin. Bigla pa siyang hinalikan. Wow. Anong tawag doon? Nakaw na halik. Uy, napangiti si Mama Donna. Bakit? Nanakawang ka na ba? Hindi pa naman. Kala ko nanakawang ka na ng halik eh. Okay. Ngayon, sobrang nagulat daw siya dito sa ginawa ng kanyang pinsan na si Troy. At dahil nga doon, iniwas-iwasan niya na. Pero, makulit eh. Sobrang kulit daw talaga. Pinupush at pinupurso yung tawag dito, si Katrina, at pinupush yung feelings ni Troy sa kanya. Ayaw niya nga. Kasi nga, sabi niya, mahal ko siya pero bilang pinsan, hindi bilang kung ano man. Sabi niya nga itong tanong niya, oras na ba para isumbong ko siya sa parents ko at saka sa parents niya? Kaya lang iniisip ko pag nagsumbong ako, pag nagkaalaman, siguradong magkakagulo. 'Di ba? Siyempre, yung mga magulang niya, Mama Donna, mga kabarangay, hindi rin naman papayag yun kunyari ako, ganon, sa anak ko. Magkakaroon siya ng karelasyon ng pinsan niya. Hindi naman pwede yun. Payag ka ba nun, Mama Donna? Hindi pa. Oo, lalo na parang Paps, parang magkakalapit lang sila. Oo. Alam mo yung parang compound. Tsaka awkward talaga yun. Yes. Okay, sabi niya, oras na kaya para isumbong ko. Kaya lang pag sinumbong ko, talagang may gulo. Ano bang dapat gawin? Mga kapuso, payuhan po natin si Katrina. Pwede na po kayo mag-iwan ng mga comment ninyo, mga pabidang advice, payo sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Naka-crossover live po yan sa Papa Ronnie 975. Yung messenger ko, Papa Ronnie 975. At syempre, pwede rin kayo mag-iwan ng mga mensahe sa ating text line 0950-738-1028. Ang oras natin sa Barangay FM, 1:26.
Barangay FM 97.5 forever. Ayan balik na po tayo dito sa ating programang Talk to Papa. Ayan, napakinggan po ninyo ang problema ng ating kabarangay na si Katrina. Ikaw ba, Madonna? Halimbawa lang, kunyari lang naman, hindi naman natin sinasabi na ganun talaga. Pormahan ka ng pinsan mo na close sa iyo na lalaki. How would you feel at ano ang gagawin mo? Kaiba Parang Pops, siguro hindi ko i-entertain yun. Okay. Siyempre, malamang sa malamang. Oo. Dapat naman talaga hindi, di ba? So, pero kasi ang ginawa ni Katrina, iniwas-iwasan niya. Malamang ba gagawin mo rin yun? Yun yung una kong gagawin, Paps. Kasi initial yun parang initial reaction. Yes, initial reaction. Tsaka kung talagang ang tingin mo sa kanya ay pinsan lang, malamang sa malamang, talagang iiwasan mo siya. Yes. At Diba? saka kasi sa mga ganyan, parang may mga i-consider pa na baka mag-away yung parents. Yun, diba? yun nga ang iniisip ni Katrina. Kaya mahirap din talaga. Oo, yun ang iniisip ni tawag dito, ni Katrina na kapag yan isinumbong niya sa parents niya at saka doon sa kanyang tito at tita na parents ni Troy, malamang talagang magkakaroon ng konting problema, 'di ba? Lalo na kung medyo mainitin ang ulo ng parents ni 'di ba, ni Katrina, tapos sugurin sila doon. Dahil sa ganung pangyayari. May mga ganoon, Mama Donna, may mga nanunugod. Okay? Text na po kayo mga kapuso ng mga pabidang advice po ninyo. Meron na rin tayo dito sa ating sa aking messenger meron na. Tingnan natin dito sa ating text line, alright? Unahin natin to kasi medyo mas maraming mga nagte-text sa atin Anyways, nakikinig po kami dito sa office Dentour Ride. Tama ba to? Dentour Ride Travel and Tours. Ganun talaga? Dentour Ride? Okay, shout out Ma'am Rose, Manager Ma'am Noemi and Ma'am China Desamparado, Lawrence Ardent, Renz and June Dave. Galing kay Denton, Korea. Thank you. Ano ba to? Korea or Korea? Okay, I hope I got it right Sana na bigkas ko ng tama yung pangalan mo. Shout out to Elena Cervantes. Sabi dito, mas okay na sabihin niya na lang po sa pamilya niya. Yun lang ang paraan, wala nang iba. Para matahimik siya at para tumahimik na ang lalaki na yan. Shout out na din, Pops. Hello to Miko. Thank you, Miko. Maraming salamat sa pabidang advice mo. Mama Donna, parang may pumasok tayo sa ating sa ating Facebook Live. Yes, Pops, meron. Sige, anong sabi diyan? Ayan, shout out kay Aryang Kabigen. Sabi niya, good afternoon, Papa Ronnie and Mama Donna. Pabida lang sa Barangay Tigman, Purok, Riverside. Aborlan, Palawan daw. Bertulfo family, Palses, Kabigen, and Lagan family at saka Camposo family daw. At sa atin. Okay, kay thank you. Jerson pa pala, Paps. Jerson Bacosa. Kasi kapag naka-music ko, naka-mute talaga tayo. Oo, pag nagsusong tayo dito sa Barangay FM, sa radyo, sa Facebook, ino-off natin or minumute natin yung music. Kasi tayo sinusumbong tayo ni ni Facebook doon. Tinan mo yung nangyari kay di ba? Yung selos. Alam mo, gusto ko i-play yung kay Lenka. Trouble is a friend. Play natin yan. Okay? Ayaw mo na remix, Paps? Selos is a friend. Selos is a friend. B-pop. Alam mo yung B-pop? Ano yun, Paps? Bangsamoro pop yata. Ay, oo. Anyways, Papa Ronnie, pabati lang po ang asawa ko na si Gotong kahit pagod. Gumagawa pa rin pong tumawa. Galing kay Neng ng Santa Lourdes, Centro 1 or Centro 1. Okay, thank you. Maraming salamat, Neng. Ingat dyan lagi. Okay, sabi naman dito, kung ako sa'yo, aminin ko na. Aaminin ko na para malaman niya. Nahirapan naman ako dito sa text mo. Babasahin ko to as is Kung ako sa'yo, amin ko na para malam nila kaysa malaman pa nila sa iba. Okay. Mas masakit. Kumbaga, sabihin na sa parents. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo na. Kung magalit sila pero okay lang yan. Pa-request daw ng song na Stupid Love. Okay, thank you.
Maraming salamat sa iyo. Nana Kim. Nana Kim ba talaga to? Paduga. Okay, ingat. Lipat tayo dito sa ating text line. Dami mga mensahe. Kailangan mabasa natin to para para tawag dito mabigyan ng pabidang advice itong si Katrina. Magandang hapon, Papa Ronnie and Mama Donna. Isa lang ang solusyon dyan. Isumbong mo. Bakit ka naman matatakot o mahihiya? Ikaw naman yung nasa tama At saka matutulungan mo pa na magbago yung pinsan mo na manyakis. Uy, grabe ka naman. Nagkagusto lang naman sa kanya, hindi naman manyakis. Ganun ba yun, Mama Donna, kapag kunyari ba, bigla kang hinalikan ng isang lalaki, manyakis na ba yun? Oo. Oo nga naman, di ba? Bigla ka na lang nahalikan. Malamang talaga, oy, walang iya ka, manyakis ka. Yun yung magiging initial na sigaw mo talaga. Oo, manyakis. Manyakis ka. Ay, nako. Okay. Huwag mong itolerate ang maling ginawa or ginagawa ng pinsan mo. Kasi kasalanan sa Diyos ang magkaroon ng pagnanasa sa laman, pagnanasa ng laman sa anak, sa kapatid, sa pinsan, sa mga malalapit sa buhay. Okay? Malalapit na kamag-anak. Nakalagay po yan sa Bible. Thank you, Lazaro. Ingat. Ito, Bible expert natin ito si Lazaro Oy, Lazaro, saan ka pala nung Holy Week? Anong ginawa mo? Si Mama Donna, nagpapako. Ikaw, may pinako ka pa. Tawa-tawa ka ngayon dyan, ha? Ngayon ako. Okay. Hello, Papa Ronnie. Para sa sender, no? Para sa akin lang. Kung nasa right age na kayo, hindi na kailangang ipaalam pa sa parents ninyo yung sitwasyon ninyo na yan. Ang dapat mo lang gawin, prangkahin mo siya. Ha? Prangkahin mo. Tapos ipaintindi mo sa kanya na kayong dalawa ay magkadugo. At bawal yan sa batas ng tao, lalong-lalo na sa batas ng Diyos, na magkaroon kayo ng relasyon ng higit pa sa magpinsan. Pero kung hindi pa rin siya tumigil, siguro umalis ka na lang muna dyan, no? Para hindi ka na niya makita at mabaling na sa iba ang nararamdaman niya sa'yo. Ganon? Ikaw pa ang aalis? Ikaw yung nag-adjust? Ikaw pa yung nag-adjust. Dapat itong si lalaki ang mag-adjust. Anyway, sabi dito, ikaw na lang ang gumawa ng paraan at huwag mo nang banggitin sa pamilya ninyo para maiwasan ang samaan ng loob, especially sa pagitan ninyo, ng pamilya mo, tsaka ng parents niya. Pero kung dumating na talaga sa punto na lumalagpas na siya sa kanyang limitasyon at talagang nanghihimasok na siya sa personal mong buhay, talagang kailangan mo nang mag-open sa parents mo. Thank you, Beth. Napakagandang pabidang advice. Tama yon, Mama Donna. 'Di ba? Kumbaga mag-draw siya ng line. Kung mga tipong nangungulit-ngulit lang pero wala namang hindi naman sumusobra doon sa tawag dito sa boundary na nilagay mo. Siguro at sinabi nga kung nasa tamang edad na, hayaan mo na lang siya. 'Di ba? Kumbaga ililipas din 'yan. Sabi mo sa pinsan mo, nako, iutot mo lang yan. Iligo mo. 3 beses sa isang araw. Kung hindi mo makuha sa ligo, iutot mo. Ay nako. Kayo talaga. Anyways, oras po natin, 1:47 dito po sa ating programa Talk to Papa. Mensahe lang po kayo, comment lang. Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Naka-crossover live po yan sa Papa Ronnie 975. At ganoon na rin po yung aking messenger. Number naman natin, 0950-738-1028. In the meantime, kantaan mo na tayo guys. Siyempre dito pa rin tayo sa ating programa Talk to Papa. Okay, pakinggan natin itong ating next song. Si Jonah.
Hulaan ko apelyido niya. Ano, Paps? Tan. Jonathan. Yan o. Okay mga kapuso, mga kabarangay. FYI lang, for your information, bigla kaming nawala sa ere. Nag-change power lang po kami from Paleco to Genset. Kasi nga, di ba, merong abiso na magba-brown out daw. Ewan ko lang sa mga lugar ninyo ha, kung nag-brown out na. Malamang sa lugar ko, Mama Donna, magba-brown out eh. Sa San Pedro, mag-ready na po kayo. Ready nyo na yung mga genset nyo. Matagal-tagal to. Mga ilang oras ba to? Hindi ko alam, Paps eh. Parang mga 3 oras yata eh. Mag-ready na rin sila ng mahabang pasensya. Oo, mag-ready kayo ng at least nag-abiso po, yes. di ba? Kasi minsan hindi nag-abiso eh. Bigla-bigla na lang. Merong butiki na kuryente. Ganun na. Kaya nagkakagulatan tayo. Imaginein mo yung nakaraan na brownout, yung buong Palawan. Pusa yata yun eh. Alam mo ba yun, Chip? Yung nag-brown out ng total, tuko lang ba tuko? Grabe. Mahirap pala pag naduraan yung poste. Huwag mong daduraan ng poste, Chip ha? Baka mag-brown out ulit. Anyways, balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Hello to Daryl. Sabi ni Daryl, para sa akin, alam mo, sender, mali talaga eh, di ba? Mali yun na ma-inlove yung pinsan mo sa'yo. Ang magandang gawin mo, iwasan mo na lang siya at sabihin mo sa kanya na mali yun. Dapat din, ang gawin ni sender, sabihin niya talaga sa pinsan niya yan na maling-mali na ma-inlove sa kanya. Well, Mama Donna, hindi naman kasi natin pwedeng piliin kung kanino tayo mai-inlove. Hindi natin matuturuan ng ating puso kung kanino mai-inlove. Basta darating na lang yan. Pero, kung alam mo naman na maling tao, yung kung saan ka nai-inlove, choice mo yan. Diba? So, dapat pigilan mo yung sarili mo. Pwede naman yun eh. Kung halimbawa, Katrina, di ba? Yes. Kausapin mo yung pinsan mo. Sabihin mo na mali. At sabihin mo na siya yung mag-adjust. Siya na yung umiwas. Di ba? Kasi alam niya naman na mali yun eh. Alam ko, Katrina, na alam ng pinsan mo na mali yun. Lalo na sinabi mo sa kanya na hanggang pangpinsan lang kayo, not more than that. Di ba? Sabi pa dito, lalo na kung sila ay magpinsang buo. Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Iwasan na lang po niya. Pabida na lang po si Gladys Salvador. Hello to Sarah Absalon, to Lenny Palay, at sa gwapo kong pinsan na si Victor Andrada na wala pa ring jowa. Okay. So talaga, Daryl, binuking mo pa yung pinsan mo eh. Okay, thank you, Daryl. Maraming salamat. Tingnan natin dito. Text line naman. Magandang hapon, Paps. Hindi man lang nag-isip yung lalaki na magpinsan sila. Ganun talaga. Kapag ikaw ay na-inlove, yung utak hindi na gumagana. Puro puso na lang. Oo, ganun talaga po. Pag ang isang tao po ay na-inlove, nagsha-shutdown o nagla-lockdown yung utak. Di ba? Hindi man lang nag-isip ang lalaki na magpinsan sila, halos magkadugo na rin po yun. Magkadugo talaga magpinsan eh. Kausapin niya na lang po ng maigi yung guy at ipaalala niya, sabihin niya na hindi talaga sila pwede at hindi niya rin gusto na makipagrelasyon. Tapos wag niya na pong kausapin ever. Okay? Yun ang mahirap eh. Close cousin kayo for so long, tapos hindi mo na lang kakausapin kasi nga umamin sa'yo, di ba, Mama Donna, mga kabarangay. Yun yung isa sa mga mahirap din siguro sa part ni Katrina kasi close nga talaga sila. At saka maraming tanong yan, Paps, na papasok. Siyempre, nakikita ng parents nila na close sila dati, tapos biglang nag-iiba, di ba? Katrina, di ba lagi kayo magkasama ni Troy? Kumusta na si Troy? Nasaan si Troy? Abang, hirap yata sumagot sa parents ng gano'n. Oo. Tsaka iba kasi, Paps, yung tiwala nung parents doon sa pinsan na lalaki. Yes. Kasi feeling niya ipagtatanggol yun. Kasi nga, di ba? Yung pala, yung pinsan, yun pa yung tatalo sa anak nila. Pag ganun, tol, kung nakikinig man tong lalaki na to, pinsan mo yun, tol. Di ba? Walang talunan ng pinsan. Okay?
Wag mo nang kausapin ever, wag niya na rin pong sabihin sa family niya para iwas gulo. Kung baga magpakatatag na lang po siya sa sarili niya. Yun na lang po. Kaya niya naman yan kung talagang ayaw niya talaga. Okay, thank you. Maraming salamat. 721 oras natin sa Barangay FM 1:59. Barangay FM 97.5 Forever 213 ang ating oras na po ang song from Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Dito pa rin tayo sa ating programa Talk to Papa. Ako po si Papa Ronnie. Kasama pa rin po natin si Mama Donna. Ang pilit ginagaya pero hindi kaya. Daming kwarta yan Sana nga. Sana. Okay, sabi ng isang kabarangay po natin dito, mainit na hapon dyan sa inyo, Papa Ronnie and Mama Donna. Masasabi ko lang, Paps, madali lang po yan. Iwasan nyo na lang po. Lumayo siya kasi kapag araw-araw po silang magkikita or magkasama, nako, talagang kukulitin lang po talaga siya niyan. Yun lang po. Maraming salamat. Galingan from 479. Thank you, 479. Okay? Sabi dito, sorry kung hindi tayo magkaintindihan ngayon. Siguro nga, bago pa lang tayo. Ano to, Mama Donna? Miss text na naman to? Oo, Pams, kahapon ganyan din, parang maghapon. Para naman sinasadya mo naman to. Meron ka bang pinaparinggan? Sige, basahin natin. Saglit lang to. Siguro, siguro nga bago pa lang talaga tayo, lahat naman talaga ito mahalaga para sa akin, pero kailangan kong bumawi kay tita sa paraan, kaya ko kasi di mo lang na itatanong yung ang tumulong sa akin ng kailangan ko ng karamay. Ano to? Karamay, since may problem ako sa husband. Nako, uy, kayo intindihin mo ako. Don't forget to get back, no? You promise pag natapos pwede na natin gawin. May konting panahon pa. Hoy! Mga haliparot! Nagka-problem lang sa husband Dito pa kayo nagte-text sa Barangay FM ng mga nang kulasisi nyo. Ay, nako talaga kayo. Wag ganyan, bad yan. Instead na hindi nalalaman tuloy. Okay, sabi dito, magandang hapon, Paps. Para sa sender, advice ko lang po, putulin na ang dapat putulin para hindi ka magsisi sa huli. Okay, ngayon pa lang, itama mo na agad habang maaga pa at kausapin mo yung pinsan mo at sabihin mo na mali yung ginawa niya. Pero tama naman ang desisyon mo. Kaya kung sa akin ka mapunta, yun lang po. Ano yun kung sa akin ka mapunta? Tukmol ng Westcom. Thank you, maraming salamat. Mama Donna, baka may mga bagong pasok tayo na mensahe sa ating Facebook. Wala? Galing kay Paps, kay Louie Hagmis. Sabi niya pa, shoutout Papa Ronnie and Mama Donna. Louis Hagmis po and sa Hagmis family. Ay, hello po sa Hagmis family. Meron akong classmate, si Jan Hagmis. Okay. Pero nasa abroad yun Hello, magandang hapon, Paps. Para sa sender, dapat noon pa lang sinabi na niya sa parents niya. Hindi kasi maganda yung ginawa ng pinsan niya. Kung sa pagkakataon ngayon, isumbong na niya. Kasi kung patatagalin niya yan, ako, baka mas lumala pa yung mga pangyayari. Dahil alam naman niya siguro kung ano ang intensyon sa kanya. Wala siyang dapat ikatakot. Dahil ang lahat naman ay napag-uusapan ng maayos. Kausapin mo ang parents mo. Sabihin mo ang totoo at sabihin mong idaan nila sa magandang pag-uusap. Dahil magiging kahihiyan yan ng pamilya ninyo. Kung sakaling magkaguluman dahil madadala sa sama ng loob, ang mahalaga ngayon ay ipinagtapat mo ang totoo. 'Di ba? Kaysa naman sa malaman pa nila sa iba. Dahil sa inilihi mo pa. Mas masakit sa magulang mo pag nagkataon yun. Sana lakasan mo lang ang loob mo, Katrina, at ipanalangin mo na maayos sa magandang pag-uusap. Ang importante sa iyo ay naiingat or naiingatan mo
Ang importante sa iyo ay iniingatan mo na lang ang pagiging magkamag-anak ninyo at pagkatao mo. Thank you, Papa Junior. Hello to Adele. Sabi ni Adele, hello Papa Rons, Mama Don, shout out po, ingat kayo. Thank you. Kumusta dyan sa'yo? Shout out sa'yo Adele. Sabi ni Rizaline, magandang hapon Papa Roni, shout out po, nakikinig kami habang nakahiga ni Mama Nida. Oy, buti pa kayo, pahiga-higa lang. Kami dito, paupo-upo lang kami. Nakaupo lang kami dito. Okay, hello to Ian Jan Tamonan. Magandang hapon, Idol. Pabati na lang po dyan sa San Pedro sa pangunguna ng kanilang leadman, Lionel Atong Bonales. Okay, may-ari daw ng Seed Farm, Jano Yosak, Reynold Kaabay, Roges Panilla, pamangkin ni Benji Saranggola, Jumong Saranggola. Galing kay Jose Manalo ng Manggahan. Okay. Bugoy na koy-koy. Okay. Magandang hapon, Papa Ronnie and Mama Donna. Nakikinig po kami habang nagluluto ng tokwa. Ay, anak ng tokwa. Masarap yan. Alam mo ba, paborito ko rin yung sizzling tokwa. Masarap yun, Paps. Oo, masarap ang sizzling tokwa. Yun lang yung tokwa na kinakain ko eh. Ba talaga, ha? Paano magtaupo ang tokwa? Paano, Paps? Tofu! Tofu! Corny talaga yan na naman. Umandar na naman ang pagka-corny ni Papa Ronnie. Tofu ako. Tofu! Ganyan talaga, Papa Ronnie, ang pag-ibig, mapabata o matanda, kahit nga may asawa hindi pa kontento. May kilala rin po ako na ganyan. Okay, ako may kilala rin akong ganyan, Elena. Okay, thank you. Ngayon lang daw nanood ng live si Elena sa atin. Hello Elena, magandang hapon. Bati mo naman si Elena. Shout out sa'yo. Ikaw talaga, oh. Ano to? Isumbong mo sa parents mo para matuldo ka na yung kalandian ng pinsan mo. Tukso yan, layuan mo. Aba, galing kay Denton. Thank you, Denton. Ingat. Oras natin alas 2:20 dito sa ating programang Talk to Papa. Kantaan mo na tayo. Here's one from Jovit Valdivino. Pinsan ni Nino, Paps. John Bon Jovit. Bakit yun ang napindot ko? Okay, balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Sabi ni Papa Junior, Paps, ang lalaki talaga pag magkagusto yan sa babae, kahit na pinsan pa niya, sarado na ang isip niyan dahil nga may gusto, no? Ang nasa isip niya, mahal siya. Or mahal niya. Okay, thank you, Paps. Ingat dyan. Sabi dito, hello to... Kanino ba to galing? Sige, basahin ko muna. Paps, hello para kay ate girl, no? Baka kasi ampun lang siya at alam ni boy, kaya may possibility. Baka ampun lang siya at alam ni boy. Kaya kung ako kay ate, isumbong mo para magkaalaman, malay mo. Kaya ayaw ni ate girl kasi baka magkapatid pala sila sa ama. O, diba? Nagkwento pa to. Binabati natin dyan sa San Manuel, nag-iipon po ng kuryente sa balde. Buti pa kayo, naiipon nyo yung kuryente. Sobra-sobra na raw yung charge ng battery nila, nag-o-overflow. Okay, sobrang init Oo nga Hello po kay Boy Negro, tsaka yung mga bakulaw dito sa amin. Ano ba to? Adon Valker Smith. Tama ba yun? Okay, ingat dyan, pre. Anyways, mga kapuso, mensahe lang po. Iwan lang ng mga comment sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Messenger ko naman, Papa Ronnie 975. Number natin, 0950-738-1028. Ang oras natin sa Barangay, alas 2:30. Barangay FM 97.5 Forever 247. Ang ating oras, syempre po, babasahin na lamang po natin yung mga naiwan ng mga mensahe ng mga kabarangay po natin. Para kay Katrina. Okay, sabi dito ng isang kabarangay po natin, hello Paps, payo ko lang po sa sender, kausapin niya po ng masinsinan ang pinsan niya, sabihin niya na mali ang ginagawa dahil nga sila po ay magpinsan. At kung ayaw makinig sa kanya, takutin niya, sabihin niya na isusumbong mo siya sa mga magulang mo tsaka sa mga magulang niya. Yung ginawa niya.
kailangan talaga maging alerto siya kasi baka mas higit pa sa halik ang mangyari. Mas problema pa yan ng pamilya. Shoutout na lang po dito sa Barangay Nicanor, Zabala. Always naka-Barangay FM. Thank you, Faye. Si Faye Abapo. Thank you. Tingnan natin dito sa ating text line. Mama Donna, may mga bagong pasok ba sa ating Wala pa, Paps. Facebook Live? Alright, sabi naman po dito. Shoutout na lang po. Ribaldo Compound. Charlotte po ito. Proud po. Lagi nakikinig ng programa ni Papa Colette sa Potpot and Friends. Hanggang Wanted Forever ni Papa Bol. Ba? So, ibig sabihin, Mama Donna, simula umaga hanggang closing ito, no? Alright, sa ganong paraan siguro ganito. Ito, mukhang dugtong ito. Good afternoon po. At pa-advise na lang po sa sender, mas mabuting gawin mo na magdistansya ka dyan sa close mo na pinsan. Huwag mong hayaan na madisgrasya ka dyan sa kanya at inamin niya sa'yo na nagkakagusto siya sa'yo at hinalikan ka pa. Habang maaga pa, umiwas ka na talaga sa kanya. Eh, ganun na nga yung ginagawa niya eh. Iniiwasan niya na nga. So kausapin mo yung pinsan mo na hindi kayo pwede dahil magpinsan kayo. Baka siguro natukso lang siya sa beauty mo. Habang may magagawa ka pang paraan, ikaw na ang umiwas para lang sa akin, punta ka na lang sa ibang lugar para pagbalik mo sa lugar ninyo, may sarili na siyang pamilya. Ibig sabihin ganun ka tagal. O talaga Madam Joby, oh. Sa ganong paraan para masolusyonan mo yung gagawin mo, solusyonan mo yung problema. Sender, kapag ikaw ay hindi pa rin nirerespeto, siguro panahon na para iparating mo sa mga magulang mo o mga magulang niya para matauhan siya sa nakasaradong isip niya. Thank you, Madam Joby. Ingat lagi. Okay. Ano to? Abid natin to. Abid fan. Okay. Kung nagawa niyang nakawang ka ng halik, nako, sa susunod niyan, bobosohan ka na. Bobosohan ka na habang naliligo. Grabe naman to. Kung hindi, baka naman gapangin ka habang natutulog. Well, may possibility yun, Mama Donna. Yes, lalo na may tiwala sa kanya yung parents. Ayan, kaya kung ako sa'yo, kausapin mo yung nanay mo at yung nanay niya. Sabihin mo yung ginawa ng pinsan mo sa'yo. Nanay sa nanay lang muna para hindi masyadong mainit ang usapan. Palagay ko, hindi naman talaga siya in love. Baka naman sinasamsam niya lang yung tala. Yung perlas ng silanganan ba? Ang bandila ng Pilipinas. Baka parang sabi niya, baka gusto niyang makuha yung perlas ng silanganan. Pero pag naamoy niya, baka ayaw niya kasi lupang hinirang. Okay. Natawa ako dun sa nakita ko kanina, pinakita ko sa'yo. Nung nung tawag dito. Nung Holy Week. Oo. Sabi niya, uy, nag-outing. Ano yan? Uy, nag-outing parang walang utang. yung hanggang beach pinaalala sa'yo. Wala pa ba nagyaya sa'yo nung sabi niya, outing tayo, ganon. Meron, Paps, kaso wala kasi akong busy. Hindi naman sabi na, hindi, April Fools. Ay, wala naman. Akala ko may kasi ganun. January pa lang niloko niya na ako eh. Wow. Sabi niya, Bes, tara outing tayo. Wow, saan? Tapos, April Fools. Wow, ang sarap dyan, may fool. Gusto ko maligo sa fool. O kaya yung reply niya, saan yun? Corny. Wala po, no comment na lang po ako. Pabati lang po, Lizelle Grace Castor. Let's go shopping na. Crush na crush po kita talaga. Yan ang mga yaya. Paano, Mama Donna, kapag may nangyaya sa'yo? Mama Donna, tara, shopping tayo. Ay, no problem. Basta siguraduhin niya lang na siya magbabayad, di ba?
Okay, galing nga pala yan kay Secret Boy, ang loyal ng J1. Diba? Very controversial yan, ha? Hindi ko napanood yun kasi hindi ako nanonood ng mga ganyan, eh. Bawal sa bata. Oo. Sorry kung... Ay, ito na yung kanina. Sorry kung hindi tayo nagkaintindihan. Okay, sige. Ito medyo mahaba to pero parang pare-parehas lang. Okay. Magandang hapon, Papa Ronnie. Payo ko lang po sa sender. Magsumbong na po siya sa mga magulang niya. Kasi ako ganyan nangyari. Kaya lang, tito ko. Alam ang nangyayari, di ako nagsumbong, malala ang nangyari. Okay. Kasi binabastos na ako at dumating pa sa punto na bigla niyang hinahawakan ang boobs ko. Aroy, grabe naman to. Bakat kasi yung ano ko. Bastos na to. Ayan. So, tuloy, nasira ang pag-aaral ko, umalis ako sa bahay. Huwag niya na lang pong hayaan na lumala ang sitwasyon. Galing yan kay Marge. Thank you, Marge. Maraming salamat, Marge. Okay, mga kapuso, 6 na minuto bago mag 3:00 ng hapon. Siyempre ako, masasabi ko lang sa'yo, ganito lang yan. Kung ako nasa sitwasyon mo, sasabihin ko yan sa parents ko. Kasi kung sa kwento mo na kinukulit ka ng kinukulit, mukhang hindi titigil yan sa pangungulit. Ganun lang kasimple yan. 'Di ba? Kasi kita mo, nagawa ka nga niyang halikan bigla. Nang ganun-ganun. Close kayo na magpinsan. Siguro akala niya porket close kayo, okay lang na ganun. Susumbong ko yan, Mama Donna, para sa'yo. Ganon din, Paps. Para ang mag-uusap na lang dyan yung both parents, di ba? Kasi yun lang naman ang paraan para matigil siya sa pangungulit sa'yo. Kasi at saka isa pa, kapag hinayaan mo yan na hindi ka nagsumbong, nako, mas lalakas ang loob niyan. Di ba? Yes, tsaka yun katulad ng sinabi ng mga kabarangay natin, maraming posibilidad na pwedeng mangyari. Yan. Okay, Katrina, thank you ha. Maraming salamat sa tiwala mo. Maraming salamat din po sa mga kapuso natin nagbigay ng pabidang advice. Wala nang oras si Papa Ronnie. Kailangan ko na po magpaalam kasi mag-overtime na naman tayo. Ako po yung nagsasabi ng hasta labay-bye, kabarangay. Susunod na si Mama Donna sa 3 Play.